Yes, good morning po sa ating lahat mga kababayan sa buong kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa aking mga taga-subaybay, mga tagapakinig at sa akin din mga followers. Good morning again sa inyo po. At sa kapikulan naman, Diyos marhay na aga sa Indogabos mga tugang o salbay, lalo na sa Municipal Puas o Barangay Maramba. Maray na po sa inyo amin mga ipatunod. Okay. Yes, sa ngayon o kasalukuyan, nandito po tayo ngayon sa isang bahagi ng Rocky Mountain Farm upang tingnan ang pagpapatuloy po ng proyekto patungkol po sa pagtatanim ng ubi sa nasabing lugar. At tulad po ng inyong nakikita, ito po yung mga pasimula ng mga proyekto sa lugar na ito na ang mga ubi na violet, violet po, kasi hindi yung tinatawag na sinawa o pugita, na yun ay kung sa lambot ng lupa, kung dalawang di pa yung lambot, dalawang di pa din ang takbo kaagad ng ang kanyang haba sa loob lamang ng isang taon. Now, at kung saan aabot yun, napakamaliit pa lang siya, halos gatubo pa lang, tuloy-tuloy muna pong iilalim yun hanggang i-expand na yung laki niya. Dito po sa pagsako ay kailangan violet lang po ang kailangan. Violet, yes. Tapos, ito na po. Kung titingnan nyo, may mga nauna ng tumubo. Tulad niyan. Yan. At may mga patubo pa. Yan. Ito po ay palibasa malaki ang punong gagapangan nito. Kaya, tingnan po ninyo, ito ay 8 ang nakapaligid po dito. Yan. Kapag ito po ay subject para anihin ng December pataas. Yan po. Ito siya, nagsisimula na po ang proyekto sa lugar na ito. At kung titingnan po natin, yan, ito po, yan, mga tumutubo na po ito. Hindi pa po umuulan, pero tumutubo na sila. Kaya oras po na nagsimula na ang tag-ulan ay bigla po yung sasariwa o kaya bigla po ang kanilang, mabilis ang kanilang pagapang mga kababayan. Kaya sa ngayon ay nagsisimula na para pag dating po ng tag-ulan ay lahat po ito ay sabay-sabay na tutubo. Ayan po, tingnan po ninyo. Ito, sa isang baging, sa isang punong tumubo ay 4 ang tumutubo dito. 4 po yan, kaya tiyak na pag-ani po ay 4 din. Yan. 4 din po yan, no? Yan po ang mga proyekto sa lugar na ito. Halibasa po tuwing araw na buwan ng Mayo ay talagang ang mga ubi na nakabaon sa lupa ay tumutubo na sila kahit wala pang tag-ulan. At makikita po natin, unang buhos pa lang ng ulan ay bigla po silang sabay-sabay na matututubo. Sabay-sabay pong tutubo ang lahat ng ubi na nasa Rocky Mountain Farm na ito. Kaya yung iba, itinatanim pa lang dito sa mga sako ay tumutubo na kaagad. Yung iba naman ay mga sumisibol tulad nito. Ayan, may suminibol na po kaagad mga kababayan. Yan, 5 ang sibol niya. Ito naman ay napaaga. Mabilis ang kanilang pagtubo, pagapang mga kababayan. Yan. Tulad nito. Iba po ang bunga ng tubo ng ubi kaysa laman siya. Kapag laman ay lalaki po agad yan. Malalaki sila at mahahaba ka agad. Kapag bunga naman, kahit sobrang laki ng bunga, ay para siyang akala mo'y bulaklak na ang lalaki kaagad ng mga dahon niya. Parang nauuna yung dahon kaysa baging niya. Yan. Ito po ang pagpapatuloy ng pagtatanim ng ubi sa mga sako mga kababayan dito po sa Rocky Mountain Farm. Ang paggawa po nito ay nauuna muna ay lupa. Pagkatapos susundan ng mga damo. Kahit anong uri ng tuyo, wag po yung sariwa kasi aanayin po siya.
wala po tayong linalagay kahit anong chemical upang maging organic ang ating mga ubi sa lugar na ito, no. At pagkatapos ng dahon, another lupa, dahon, hanggang itatanim na po yung ubi sa bandang dulo. At lalagyan po muli ng lupa na mga, para kung makakakita kayo ng garden soil, yes, mga soil na pang garden, no, na buhagag sa pino, mas maganda po yun. Kasi mabilis ang paglaki ng mga ubi sa ganun uring lupa. Okay. Hindi po natin ina-advise yung mas marami yung dipa ng palay kaysa sa lupa kasi oras na umulan, basa po yan. Pag uminit ng isang araw ay parang bukod sa uminit na, tuyong-tuyo po ang nasabing lupa at apektado ang mga ubi. Kaya kailangan po ay marami talagang lupa ang nakalagay. At bakit po talaga nasa ibabaw halos ang nasabing ubi? Maraming nagtatanong, pwede naman daw kalahati sa isang sako ang ubi. Hindi po pwede yan dahil napakarami pong ugat yan. Kung sakaling wala silang mapupuntahan, automatic ay kukulapol siya sa laman mismo ng ubi. Medyo mahihirapan lumaki ang ubi dahil sa matinding pagkulapol niya ng kanyang mga ugat. At kapag dumating na po ang tigtuyo na naman ng baging, magkasimula po yan mga January hanggang Mayo, nagasimula na ang pagtuyo ng mga baging niya. Natutuyo din po ang lahat ng ugat na nakapaligid. Kaya kung sa loob ng laman niya. Kaya kung titingnan po natin, napakakinis ang mga laman ng ubi sa mga lupang nakatanim, ganun din sa sako. Kapag binunot po yan, napakakinis niya kasi parang nalilinisan dahil sa pagkakatuyo ng mga baging o ng mga ugat na nakapaligid sa kanyang laman, mga kababayan. Yes, hanggang sa muli, at ito po inyong amang lingkod, Dindo Barcelona Lacostales, at muli sa ngalan ng mga magsasaka sa buong bansa, magandang araw po sa inyong lahat.